Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga, beware from abusive pastors. Beware from the abusive pastors. Dito sa Romans chapter 16 and 17, ito po ay galing mismo kay Apostol Pablo na may mga pastor na ganito na tinutukoy, lalong-lalo na nung sumulat siya sa Roma, na karamihan sa kanila ay sinulat po yung verse 17 and 18. Now I beseech you, sabi ni Pablo sa mga elders, mga kapatid, o sa mga members, ngayon pinapamanhik ko sa inyo mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. So may mga aral na hindi po kanais-nais sa loob ng iglesia na dapat ay lalayuan po nila, mga kapatid. Sapagkat, sabi ng verse 18, ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. Kaya dapat po nilang layuan yung kanilang mga aral na ito, sapagkat sila, mga kapatid, ay hindi talaga daw naglilingkod para sa Panginoong Hesukristo. Doon sa verse 18, kundi sa kanilang sariling tiyan, but their own belly, at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita. Ang mga tao na ito ay talagang magaling mangaral. Talagang akala mo totoo. And by good words, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Siyempre, kung tayo ba naman ay walang alam sa salita ng Diyos, at yun lagi yung naririnig natin, yun po yung ma-absorb natin, mga kapatid. Kaya tingnan po natin ngayon, yung mga dapat po nating iwasan, dapat po nating layuan ng mga ginagawa ng mga abusive pastors na ito, na sinasabi na Apostol Pablo sa aklat po ng Roma. So dito makikita po natin a biblical exposure of false teaching, fleshly, makatao, makasarili, and controlling leaders. Maraming mga controlling leaders po sa panahon po natin ngayon, pati po yung simbahan, ginagamit na po sa politika. Tandaan po natin, meron po tayong separation of church and state. So ang church po ay, it is the body of Christ. It is not for sale. Not a hierarchy. Ang church po ay, it is not a hierarchy-based religious system. Wala po tayong rito, mataas na boss, o wala tayong director po rito, sapagkat hindi naman talaga inutos ng Biblia na may mga pastor na namamahala sa mga pastor o pastor na mga pastor. Hindi ang Biblia po ay laban sa mga ganung uri po ng aral. Kaya ating makita, abusive pastors often, ang mga abusive pastor, madalas, they reject the gospel of Paul. They rule over people's faith. Sila po ay nanunungkulan sa pananampalataya ng mga mananampalataya, and they blend Israel's law with grace, leading to bondage, leading to fear, and spiritual manipulation. Kaya most likely, mga members po ngayon sa mga churches ay kawawa dahil karamihan sa kanila ay they are manipulative. Sila po ay tinatakot. Kaya number 1 na makita po natin na dapat po nating mga layuan. Sabi ni Pablo, dapat magsilayo kayo sa mga ganitong aral, sabi ni Pablo, because of this abusive pastor. Number 1,
Perverted authority. Perverted authority. Ibig sabihin po, pang-aabuso sa kapangyarihan. Dahil siya ay pastor, siya ang masunod sa lahat ng mga bagay. Hindi po. Ang nasusunod ay salita ng Diyos pa rin. Ang Biblia na ating pinanghahawakan. Ito yung ating final authority. Hindi po yung congregation. Hindi po yung pastor na nangangaral. Ang final authority pa rin sa paglilingkod sa Diyos o sa iglesia ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya hindi ho natin dapat abusuhin ang kapangyarihan na maging pastor. Hindi, mga kapatid. Kasi may mga pastor ngayon na talagang sabi ng mga ibang miyembro na takot na daw silang pumasok sa simbahan sapagkat kung wala silang bitbit na envelope at mababa yung kanilang offering, pinapagalitan pa sila. Sabi namin dito, hindi wala ho kaming ganung katuruan. Magbigay ko o hindi. Hindi ka matatakot na pumasok sa bahay sambahan. Amen? Sapagkat hindi ka naman pinipilit na maglingkod. Kasi sarili mo ang dadalin mo. Oh. Sa paglilingkod, mga kapatid, you are not forced. Kaya nga, sabi po ng Biblia, ang paglilingkod natin sa Diyos ay by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. We are walking by faith. Hindi po by force. 2 Corinthians chapter 1, verse 24. 2 Corinthians chapter 1, verse 24. Sabi po ng Biblia, everybody read, moreover, or 24, not for that we have dominion over your faith, but are helpers of joy. For by faith ye stand. Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya. So ayaw ni Pablo yung pang-aabuso sa kapangyarihan. Ayaw ni Pablo na yung pastor ay dinodominahan yung mga miyembro ng church. For that we have dominion over your faith, but are helpers of joy. Yung pastor sa loob ng church ay helpers of your joy. Kundi kami ay mga tagatulong sa inyong kagalakan. For by faith ye stand. Sapagkat sa pananampalataya, kayo'y nangagsitatag. Sapagkat sa pananampalataya, kayo'y anong tawag doon? Nagsipag tatayo. Kaya ang bawat isa, pananampalataya ang tinatayuan po natin. Ang pastor hindi dapat katakutan. Nakakita kayo ng pastor tapos nasalubong nyo, pero nung nakita nyo, iiwas kayo. Yung mga galing sa ibang church, pag nakita yung dating pastor, lilihis. Mahirap salubugin dun sa kalsada. Magtatago. O merong pastor na magbibisita, sabay kalabog ng pintuan. Tapos sasabihin na dyan si pastor, tago. Parang Bombay, na pinagtaguan yung utang. Hindi dapat ganun Kaya, marami pa rin pastor na naglilingkod ng maayos. Pero, ang problema sa mga pastor, yung kapwa pastor ang sumisira sa mga pastor. Kaya nga, hindi na ako nakikipag-fellowship dyan. Hindi dahil sa matuwid akong tao. Sira kasi ang pangalan sa ibang tao. Pag sinabi mo, kasama mo si ganito, hindi. Ang laki ng tiyan kasi nun kapag nag-preach yun, parang LTO. Huy! Kakawayang ka tapos diretso sa bulsa, Perverted authority, pang-aabuso sa kapangyarihan. Gusto natin ang makapatiran malaya. Pero yung kalayaan natin, hindi ho natin inaabuso naman yung kalayaan natin. Kung mabait naman ng pastor nyo, huwag nyong abusuhin. Kaya sabi ng Biblia, fellow helpers. Katuwang, hindi katulong. Tama? May mga pastor tayo pumupunta rito. Nahiya ako
One time sila pa nagwawalis dito noon eh. Sabi, huwag nyo na hong gawin yan, kami na lang. Hindi, exercise lang to, pastor, huwag ka mag-alala. Makakapulot ka naman ganun kasama mong pastor. Siya yung naglilinis sa loob ng bahay. Sabi ko, umupo lang po kayo. Ay hindi, baka matetano ako, ma-arthritis ako. Mahirap silang pigilan. They are helpers of your joy, sabi ng Biblia. Ang pastor nga ay katuwang eh. Ang mga members katuwang din. Ibig sabihin, nagtutulungan. Kaya sabi ni Pablo, abusive pastors lord over the flock. Hindi yung parang Panginoon ang pastor sa loob ng simbahan. Kapag may mga pastor kayo na gano'n na nakikita, hindi ka lang dapat mag-isip. Sabi ni Pablo kanina sa Romans 16, layuan mo ang mga bagay na ito. Tapos kung lalayo ka, sasabihin nila, lumayo si ganito sa simbahan. Hindi ibig sabihin lumayo ka sa simbahan mo, ay lumayo ka na rin sa Panginoon. Tama? Oo. May mga kapatiran na wala na dito. Pero nasa Panginoon pa rin sila. Hindi ko alam ang dahilan. Maaring natisod. Natural lang naman ang matisod eh. Natural lang ang ma-discourage. Bahagi ho kasi ng buhay yan. O tinatanong ko naman, kung meron na akong nagawang masama sa kanila, wala naman, pastor. Okay, baka hindi nga talaga kaya yung aral, ano po. At least, totoo ako. Kesa naman, bola-bolahin kita. Yun pala, niloloko na kita. Ayoko naman na naglolokohan tayo. Gusto ko yung direct to the point. Para wala ng chismis at saka wala yung alingas-ngas na naririnig mo ba sa ano eh. Kasi naka-direct to the point na eh. Yun po ang maganda. Pastor, umalis ako dahil pangit ka. Di wow. Kaya ang pastor, hindi po dapat diktator po yan. Tandaan po natin. Humble servant. Kaya sabi ni Pablo sa mga kapatiran dito sa Corinto, we are helpers of your joy. We are not spiritual overlords. Hindi kami Panginoon sa inyong pananampalataya. So, sa body of Christ, si Kristo po ang siyang ulo. Hindi po ang pastor. 1 Colossians chapter 1 verse 18. Kaya ko sinasabi sa inyo ito, mga kapatid, sapagkat balang araw, hindi na ho ako ang magiging pastor nyo. Balang araw lang naman yun eh. Maring mangyari po yun. Kasi, Colossians chapter 1 verse 18. Kasi hindi naman habang buhay yung buhay po natin eh. And He is the head of the body. Christ is the head of the body. Not the pastor. God bless you. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. At sa lahat ng mga bagay ay magkakaroon siya ng kadakilaan. Si Kristo po yan. Hindi yung pastor ang maging dakila. Hindi yung pastor ay magiging sikat. Yung pastor ay magiging popular. Karamihan po kasi sa mga pastor ngayon ay gusto yung maging popular, gusto yung maging sikat. Gusto yung siya yung hahangaan ng tao. Marami na pong ganyan sa ngayon. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Lagi nating tandaan, ang pastor po ay katiwala ng iglesia. Hindi niya pagmamayari ang iglesia. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Everybody read, let amen. So account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in his stewards that a man be found faithful. Sabi ni Pablo, ipalagay nga namin ng sinuman sa mga ministro ni Kristo. Ang tinutukoy niya rito, yung mga pastor, mga ministro ni Kristo. Ministers of Christ. Sino sila? They are stewards.
Sila po ay katiwala. Hindi sila sovereign. Hindi sila ang Panginoon ng iglesia. Moreover, it is required in his stewards that a man be found faithful. Bukod dito, sabi ni Pablo, kinakailangan sa mga katiwala, kinakailangan sa mga pastor, na ang bawat isa ay maging tapat. Kani po dapat maging tapat. Tapat sa iglesia, tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi dapat abusuhin ang kapangyarihan na ibinigay sa kanila. Kasi ang pastor ay pagkatawag. It is a calling. It is not a profession. Ang pastor ay hindi po dapat na bayaran. Dapat lamang po suportahan ayon sa alituntunin at ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, hindi ko sinasabi ang bagay na ito para abusuhin ko ang aking kapangyarihan. Kung sinong gustong tumulong, sabi ni Pablo, kagaya ng Philippian Church, ng Macedonian Church, praise God. Okay, number 2, na dapat iwasan. Sabi ni Pablo, na dapat layuan. Sabi ni Pablo kanina sa Romans chapter 16, nalayuan niya yung mga bagay na ito. Number 2, puff up pride. Alam niyo yung puff up pride? 1 Timothy 3:6. Si Pablo, kinakausap niya si Timothy. 1 Timothy chapter 3 verse 6. Dito ina-explain ni Pablo yung katungkulan ng isang pastor. Verse 2, o verse 1 po muna. This is a true saying. Ito ay totoong kasabihan. Kung ang sinuman ay magsisikap na maging pastor o obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Verse 2, a bishop then must be blameless, walang kapintasan, the husband of one wife, asawa ng isa lamang babae. Ang pastor, dapat, hindi po yan babaero. Walang kabit. Walang kinakasamang ibang babae. Pastor po yan. Vigilant. Sober of good behavior. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip. Given to hospitality. Mahusay. Mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Ginamit yung salitang mahusay. Pero maraming mga pastor mahusay. Pero karamihan sa kanila bumabagsak. Verse 3, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his own house, having with children in subjection with all gravity. Okay, verse 5, for if any man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Verse 6, ito po yung punto natin. Not a novice, hindi po baguhan. Ang pastor ay dapat well-trained. Dapat alam niya gamitin yung Biblia. Hindi yung utusan mong bibili ng patis, pagbalik pastor na agad. Sabi po ng Bible, lest being
lifted up with pride, he shall fall into the condemnation of the devil. Hindi baguhan baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo. Yung unang punto po natin, puff up, ibig sabihin, puff up pride, ibig sabihin, mapagpalalo, mapagmataas. Mahirap kung baguhan ka pa lang na pastor pero ang taas na ng pride. Marami akong nakikitang ganyan. Mga baguhang pastor, ang tataas ng pride, ang tataas ng tingin sa sarili. Hindi naman dapat itaas ng pastor yung kanyang sarili. Dahil itinaas na siya ng Diyos eh. Maraming mga pastor, they are motivated by ego. They are motivated by craving titles. Maraming mga mahilig sa title. Mga titulo. Mga palamuti sa kanilang mga pangalan. Tulad ng salitang reverend, pinag-aralan po natin, why do pastors called not reverend? Hindi nga dapat ni. Kasi ang reverend sa Diyos lang. They love to praise and recognition. Maraming mga pastor, ang mga miyembro pinagyayabang. Yung miyembro ko, ganon sila. Yung miyembro ko engineer, attorney. May mga nag-a-attend nung araw na may mga titulo ng ganito pero hindi ko sila nare-recognize. Bakit? Ang dapat na natin itaas dito, Diyos, hindi yung title. Karamihan sa ibang simbahan, pag malaki ang giving mo, nare-recognize ka. Ganun pala yung laro sa labas ngayon. Si kapatid na ganito, nagbigay ng 1 million, palakpakan natin. Best giver of the year. May certificate. Gusto nyo yon? Attendance of the year. Grabe. Parang may graduation na agad. Perfect attendance of the year. Most faithful of the year. Giver of the year. Nakakatakot, ano po? Hindi nila ginagawa yung bagay na yun to recognize. Ginagawa mo yung bagay na yun to glorify God. Tandaan mo, kahit hindi ka nakikita ng tao, kahit nga hindi naka-envelope yung bibigay mo dyan eh. Tama? May record naman yan sa langit eh. Alam nyo, kahit sino pwede gamitin ng Panginoon. Kasi gawain ng Diyos yan eh. Mga kapatid. Pero yung itaas mo ang sarili mo dahil sa mga material na bagay, napakahirap. Tapos magte-testimony lahat ng mga kapatiran. Kaya tinanggal na natin yung testimony dito kasi minsan baka pataasan na ng ano yan eh. Pataasan na ng income yan. Paul warned of those who glory in the flesh. Meron pong babala si Pablo ng mga nagpupuri sa laman. Galatians 6:13. Galatians chapter 6 verse 13. Pwede ka naman maglingkod sa Panginoong silent lang. Kung anong binigay ng kaliwa, hindi na dapat malaman ng kanan. For neither they themselves who are circumcised keep the law, but desire to have you circumcised that they may glory in your flesh, sapagkat yaon mang nangatuli na ay hindi rin nagsisitupad ng kautusan, ngunit
Ibig nilang kayo ipatuli upang sila'y mangagpuri sa inyong laman. Second Corinthians 11:20. 2 Corinthians 11 verse 20. Sabi po ng Bible, but ye suffer if any man bring you into bondage. Yung circumcision, tapos na po yun sa Old Testament. Sa New Testament, hindi na po pinapractice yan. Ang fleshly circumcision. Ang pinapractice na lang po ngayon, yung spiritual. Ang nire-require ng Panginoon, sinasabi ng salita ng Diyos, yung spiritual circumcision. Yung mabago ang pagkatao mo. Mabago ang masamang ugali mo. Na hindi ka na dapat mabuhay sa lumang pagkatao, kundi yung buhay na meron kay Kristo. Na dapat sinasabi ng Biblia, masircumcise ito. Hubarin mo ang maling kaisipan. Hubarin mo ang mga bagay na nakakahadlang sa paglilingkod sa iyo sa Panginoon. Yun ang sinasabi po ng Biblia na spiritual circumcision. Lalong-lalo na sa puso natin po dapat masircumcise ang puso po natin, mga kapatid. Sapagkat paano ka maglilingkod ng tama kung ang tingin mo sa iba ay basura? Tama? Mga kapatid, puff up pride. But for if you suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face, sabagat inyong pinagtitiisan ang sinuman, kung kayo'y inaalipin, kung kayo'y sinasakmal, kung kayo'y binibihag, kung siya'y nagpapalalo, kung kayo'y sinasampal sa mukha. Mahirap din pala yung kanilang kalagayan, ano? Kalain mo mag-evangelism ka eh. Tapaling ka sa mukha. Okay lang yung kagating ka ng aso eh. Kaya maraming mga pastor minsan, kahit yung mga miyembro, pag hindi nagsosoul winning, sinasampal ng pastor eh. Pag hindi nakapagbigay ng marami eh, meron silang ibinigay na, ano yun? Alkansya, sasabihin ng pastor, sa isang taon, punuin mo to ha. Kapag hindi na puno, tamad ka. Di ba, Nanay Virgie? Parang na-experience nila yun eh. Hindi na tayo bihag ng mga ganong pagkaalipin. Kumbaga, ang bawat mga membro nila, binibihag nila ng ganon, inaalipin nila, pinepwersa nila. Sabi ng Biblia, ang mga ganitong uri ng mga mangangaral, they serve not the Lord Jesus, but serve their own belly. Naglilingkod lang daw sila dahil sa kanilang mga tiyan. Pride leads them to act as mediators between God and men, when only Christ is the mediator. At ipapasampal sa iyo, ipapamukha sa iyo. Alam mo kapatid, kung hindi dahil sa akin hindi ka naligtas, tapos bulsa mo hindi mo kayang ibigay. Ang tawag diyan, control. They love the preeminence. Nakagaya ni Diotrephes, 3 John 9. 3 John chapter 1 verse 9. Sabi ng Bible, I wrote unto the church, but Diotrephes, who love to have the preeminence among them, receive it as not. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, datapot si Diotrephes na nag-iibig na magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinanggap. Oh. Kahit attorney pa yan, kung mali ang gawa,
Hindi ko naman pinapalayas eh. O di, kung ano ang mas nakakabuti. Itong si Diotrephes, ganito. Talagang ganito yung kanilang gawa. Verse 10, wherefore if I come, I will remember his deeds, which he doeth. Ano yung gawa ni Diotrephes? Prating against us with malicious words. Yung pinagsalitaan siya ng masasamang salita laban sa amin, sabi ni Pablo. And not content therewith. Hindi pa daw na kontento. Neither that he himself received the brethren and forbiddeth them that would and cast them out of the church. Na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man siya tinatanggap ng mga kapatid at sila'y mga ibig tumanggap, ay pinagbabawalan siya na pinapalayas siya sa iglesia. Kung may mga pastor na ganito, hindi kayo kayang i-restore kapag kayo nagkasala dahil wala ngang pakinabang sa inyo, dahil sinasabi nila, wala namang offering yan, walang value yan. Minsan yung pastor, titimitingin na lang sa miyembro kung malaki ang offering o hindi. Kaya nga, binubura natin yung mga ganyan ditong mga asal. Wala yan eh. Meron akong in-invite na pastor dito, akala mo, nagdrama. Sabi niya, wala na kaming pagkain. Iniwan ko ang pamilya ko. Hindi ko alam kung paano kakain sila ngayon. Eh, syempre, ikaw naman na nakakarinig na mga miyembro, maawa ka, madurog ka. Yun pala, minsan scam yung mga ganun. Nag-preach naman ako sa isang church, pero hindi ako ganun. Hindi ko kaya eh. Sabihin ko, hindi ako kumain. Bakit? May high blood ako. Alangan naman, kain ako ng kain ng baboy. Baka mamaya, bukas timbuwang na. Ibig sabihin, control. Build up. Puff up pride. Mapagpalalo. Marami na po kasing mapagpalalo, mapagmataas. They love the preeminence, sabi po ng Biblia, true ministers humble themselves under the word, no, not exalt themselves over people. Number 3, sabi ni Pablo, lumayo ka sa mga ito. Layuan nyo sila. Lumayo ka sa mga aral na ito. Number 3, aral ito ng mga abusive pastors. Poison doctrine. Mga nakakalason na aral. Mga nakakalason na aral. 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 5. 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 5. Makibasa nga po yan, kapatid. Sige, nakasan natin. 1 Timothy chapter 6 verse 3 to 5. If any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of the Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Tagulugin natin. Kung ang sinumay nagtuturo ng ibang aral, hindi tamang aral. Pag sinabi mong aral, maling aral. Nakakatetano yan, nakakalason yan. Pag ikaw ay uminom ng ibang gamot na hindi akma sa sakit mo, anong mangyayari sa'yo? Lalala. Ikaw ba naman may dengue ka, ang ipapainom sa'yo na gamot ay yung pampurga? Pwede ba yon? Gagaling ka kaya? So, mali yung reseta. Bakit? Maling doktor yung napuntahan mo. Ang tawag dyan ay Dr. Quack. Apay, quack amin. Poison, doctrine, nakakalason ng aral, ibang aral.
Ibig sabihin, another gospel. Kumbaga, kinopya. Alam mo kung gamot tapos kinopya at hindi nakopya, may masamang epekto po yan. At yung karakteristik ng mga nag-aaral ng ganito, nangangaral, verse 4, he is proud. Ay talagang maling aral na nga proud na proud pa. Ako ang the best. He is proud, knowing nothing, pero empty ang utak. Walang laman. But doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil sarmasics. At gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at pagtatalo, at sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapaghinalian, mga pagkakaalit, mga pag-aalipusta, mga masasamang akala. Alam nyo, minsan, ito yung ano nila sa atin, binabato Narinig nila yung election, hindi pa nila pinag-aralan, tapos sasabihin, doctrine of the devil. Sabi ko, inaral mo ba yan? Baliktarin mo ang Biblia, wala namang doctrine of the devil sa Bible Ang doctrine of the devil na tinutukoy, yung maling aral, yung ibang aral. Huwag mong iakusa doon sa salita ng Diyos, mga batid. Verse 5, perverse disputings of men of corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw himself. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip na salat sa katotohanan, na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Kaya minsan yung church, ginagawa nilang bread and butter. Yung paraan ng ano dito, sabi niya, paraan ng kabanalan, ginagawa nilang pakinabang. Tapos sasabihin, ang gaganda ng kotse namin, masakyan namin. Wala namang masama yun kung meron ka. Pero kung ang simbahan, ginawa mong paraan ng pakinabang, na akala mo, sabi ng Biblia, withdraw thyself. Sabi ng Biblia, umalis ka sa mga yun, bagay na yun. 1 Timothy chapter 4. Ito pa, yung mga poison doctrine. Ang laging binabanggit ng mga ministro na ito, sinasabi nila, laging binabanggit sa pulpito, tithes. Pipilitin ka. Pupuntahan ka doon sa opisina. Brad, magkano kinita mo? Ito lang, basta. Yung 10% yan, separate mo na. Sterjo, Magpunta ka ng abroad. Magkano kita mo dyan? Ganito, 25. O yung 10% yan, plus offering monthly yan tandaan mo, hindi ka nakapunta dyan dahil kung walang panalangin, control. Hindi, maraming ganyan mga batid. Kaya minsan umiikot ako, nagtatanong ako, maraming nagsusumbong. Talagang totoo. Sabi ko, ginamit yung mga legal things para magiging illegal. Sabi ko, wala. Magpaning na lang tayo ng ginto pag ganito. Kaya si Pablo, nakikita ng ibang mga pastor, they force tithing. Tayo, grace giving tayo. Hindi natin pinipilit yan kung tao magbigay o hindi. Kahit hindi kayo magbigay, tatayo ang simbahan. Magpapatuloy ang simbahan. Maraming ravens ang Panginoon
Mahirap pipilitin kayo, mag-aaway tayo. Kasi simangot kayo sa akin. Oh, baka mamaya, yun, pastor, yun. Oh, di, ang, pagkita mo pa lang sa akin, kumukulo na, kita mo na lahat sa isip mo yung mga kasalanan ko. Di ba? Ang pangit nun. Hanggang mamatay ka, pero wala kang rest in peace. Hanggang sa kabaong, ngayon nakasimangot ka. 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devils. O, yan na po. Mga aral ng demonyo. Ano ito? Verse 2. Speaking lies in hypocrisy. Mapagpaimbabaw ng mga tao nang nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Ano yun? Sabihin sa inyo, hindi Diyos si Kristo, tao lang. Ay hindi, Diyos si Kristo pero maliit na Diyos lang. Ay hindi, si Kristo ay magkapatid sila ni Satanas. Narinig nyo yan? Nandyan naglalakad, nakapayong yan paggabi, nakasuot ng puti, tapos merong ano yan, lapida. Ang gaganda nila, nakakaengganyo. Parang angel of light. Para silang mga anghel. Pero anghel ng kaliwanagan. They speak lies in hypocrisy, having their conscience seared with hot iron, na para bagang, sabi ng Biblia, hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Kumbaga wala na silang konsensya. Basta magbigay ka. Wala kaming pakialam kung maghirap ka. Di ba? Kung wala kang makain, sasabihin sa'yo, i-bless ka ng Panginoon. Yun yung kanilang hinasabi. Alam mo, kaya ka nga nagbigay dahil binless ka ng Panginoon. Ano? Alam nga naman na magbigay ka kung hindi ka binless. Tama? Pero kung puro every Sunday na lang yan, puro pera-pera na lang. Parang yung church ginagawang ATM every week. Sabi po ng Bible, verse 3, forbidding to marry. Bawal na daw ang mag-asawa. Ano na lang? Bakla sa bakla, tomboy sa tomboy, LGBTQ. And commanding to abstain from meats. Malapit ng April, yung 1 week dyan, bawal na ang karne. Which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Sabi nito, anumang mga bagay na nilalang ng Diyos, iyong kagapin na may pagpasalamat at ng may pananampalataya na nakakaalam ng katotohanan. Hindi naman pinagbawal yan. Doctrinal abuse leads to spiritual confusion and bondage. Right division protects the flock. Marama magagaling na mga ngaral. Inuunti-unti lang nila yung membro. Kapag nai-corner na nila doon, parang yung practice kasi magiging bondage na eh. Para kahit na mabigat na sa kanila eh, pinapabuhat pa. Lalong-lalo na sa mga finances. Sabi sa akin nung isang kasamaan kong pastor, matagal ka nang nagpapastor, wala ka pa niyan, wala ka pa niyan. Sabi ko, mayaman kami. Hindi nga lang material. Mayaman kami sa aral. Mayaman kami sa doktrina. Ganda nga ng simbahan mo bulok. Ugali mo bulok. Halos inaagnas ka na, pero nakabarong ka.
Hanin mo yung ang ganda-ganda ng mga suot, ang ganda-ganda ng mga gamit. Pero walang nabago. Pera-pera lang. Mahirap 'yun. Tapos yung mga mahihirap, hindi pinapansin doon. Yung mayayaman lang ang binibisita. Okay ba 'yon? O kung mahirap ka na miyembro, hindi ka bibisitahin. Pero tayo, wala tayong motive na ganun. Kung hindi kayo binibisita, huwag kayong mag-alala. Tinataas ko kayo sa panalangin. Yun ang gawain ng pastor, mga kapatid. Busy lang kasi ako sa labas. Mabuti sana kung kakain tayo ng bato, okay na eh. Kahit 1 month, hindi tayo matunawan, okay lang. Diba? Diba, Brad? Tapos kagatin ka pa ng aso, di wow. Poison doctrine. Kaya nawa, naging blessing po sa atin yung salita ng Diyos. At may 4 pa. May part 2 po ito, mga kapatid. Abangan natin po next week. At nawa, pinagpala tayo ng Panginoon. Magandang hapon po. Umaga po sa ating lahat.